Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Aquarius, astrological reading. Magkakonsentrate tayo sa solar eclipse and ano yung maaaring maging effect niya sa'yo. So, be sure to check your sun, moon, and rising sign, especially yung rising sign mo. Dahil yun yung pwedeng magbigay ng messages para sa'yo. Okay, Aquarius? So, solar eclipse, actually solar eclipse, new moon, medyo ang effect nito pwedeng magtagal until April 2025. And actually, yung iba pwedeng nararanasan na weeks before, ayan, itong solar eclipse na ito. No, it is happening in the sign of Libra. Ayan, yung main agenda nitong eclipse actually is maybe there are secrets, secret relationships, secret things na pwedeng mag-end para sa'yo. And some of you, this will not end well. Okay? But this is like an event na may tinuturo siyang lesson, especially sa mga Lilith women, which is Lilith is the black moon. It is a rebellious energy dito. So anyway, Aquarius, ano yung pwede maging effect nitong solar eclipse sa'yo? Meron nga pala akong video na in-upload na epekto ng new moon and full moon in the sign of Aquarius, October 2024. So, you might want to check it out. Dito sa channel din na ito. Itignan mo na lang yung ibang videos natin. Aquarius. Okay. So, during this time of the eclipse, pwedeng makita mo yung mga tao na pwedeng can help you, no? Pagdating sa iyong healing, uh, or pagdating sa mga issues wherein hindi ka pa totally nakaka-get over, you are grieving, you are not okay sa bagay nito. So, pwedeng may mga taong makatulungan ka mag-heal. And also, a lot of cleansing pagdating sa iyong mga energy around you, energy around your house, around your home, or around you, or ikaw mismo, emotionally, physically, spiritually, ano ba talaga yung mga bagay na dapat mong i-let go na or i-release, no? Yung mga bagay na ginawa sa iyo na dapat mong patawarin or kalimutan na lang, or maybe use it as just a lesson for you in the past. And also there's a high chance of uh, buying a house during this time, or maybe selling, yan, pagbenta ng bahay, pagta-travel, pag-move out. This is the period wherein you will establish, no, na yung iyong buhay, and maybe be more, like authoritative. Parang kung ano yung mga gusto mo talaga sa buhay mo, pwedeng mag-shine yan sa'yo ngayon. And ito yung bagay, ito yung uh, time wherein ako yung masusunod, parang ganun. Ako naman ang masusunod, ako na ang bahala sa buhay ko ngayon, parang ganun. Kung ano yung mga gusto kong mangyari, yun ang masusunod. So this is you, pwedeng magkakaroon ka ng reflection regarding, or pwedeng may mga taong makausap ka na they will help you na, hindi ka pwedeng laging nakamukmok, dapat mag-focus ka sa mga kung ano pa yung ma-manifest mo sa buhay mo, yan. And maybe it has something to do with the past na na pwedeng lagyan mo ng actions para magkaroon talaga ng ending, para hindi na nagre-resurface yung mga feelings na iparamdam sa'yo nito. Like, kung nasaktan ka ng mga taong ito in the past, maybe this is the time na i-let go na itong mga bagay na ito about this past people or past person in your life. So, nakita tayo dito ng parang you putting an action, putting an end, or a new beginning, para mas mag-align ka sa iyong soul purpose. So, yung iba sa inyo may mga new beginning na sisimulan with regards to higher education. So, yung iba pwedeng may mga bagay na aralin, like maybe may kinalaman sa you learning
astrology or maybe skills or yung iba going back to class. Kaya, ayan, yung iba naman pwedeng may kinalaman sa tarot readings, any spiritual practices or religious practices. Ayan, na pwedeng makatulong sa'yo, no? As a person. And, during this time, yung iba pwedeng makadiscover ng mga religion or like, rebellious energy sa'yo with regards. Halimbawa, during this time, pwedeng igiit mo or ipilit mo yung isang religion na against yung maybe family mo. Ganun. But there's a big transformation with regards to that. Or maybe your siblings, your neighbors, pwedeng against sa mga practices na ito. Kung hindi man religion, yun nga, mga spiritual practices na pwedeng against sa religion nyo or hindi nila gusto or hindi nila feel, parang ganon. And then there's this rebellious energy sa'yo na parang hindi, kasi ito binibigyan ako nito ng guidance eh. 'Di ba? Wala namang mali dun sa ginagawa ko. Like, for example, you watching tarot readings, astrological reading, pwedeng against etong mga magulang mo, relatives mo, neighbors mo, or your community pagdating dito sa practices na ito. But you ay hindi, ginagawa ko ito. Ginagamit ko lang naman to as a guidance na hindi naman ibig sabihin is nababawasan yung aking pananampalataya, 'di ba? Or yung aking nawawala, yung aking paniniwala sa religion like that. So, with the Black Moon Lilith there. Okay? So, yeah. Medyo magiging maganda ang anything na simulan mo na may kinalaman maybe sa iyong career, medyo magiging maganda ang ito, like you being promoted or pwedeng mas mapapansin ka ng mga boss mo ngayon, any actions pagdating sa iyong career, sa work mo. May grand trine dito, and ito ay happening in your workplace. Okay? Maybe napakaganda ng placement ngayon itong mga planets ngayon. Magbe-benefit ka talaga dito, especially pagdating sa iyong work, pagdating sa iyong career. May papamalas mo, may ipapakita mo talaga kung ano yung galing mo. Okay? And some of you, there's a high chance of having or being in a career wherein hindi naman ito yung inaral mo, hindi naman ito yung tinapos mo, pero you will excel dito sa bagay na to, larangan na ito. And also finding love sa place kung saan ka nag-work is high chance also during this time. Maybe you taking actions sa love or with the workmates, katrabaho, ganyan, para magkaroon ng deeper level of commitment or vice versa. Pwedeng sila yung mag-take ng actions towards you. And napakaganda ng new beginnings na ito for you. So, thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.